Kasalukuyang pinagmamasdan ko ang kabuuan ng kwartong napapalibutan ng mga santo at banal na aklat. Pakiramdam ko, lahat sila ay nakatingin sa kinaroroonan ko. Malakas ang kutob ko na pinagmamasdan nila ang bawat kilos ko. Bumukas ang pinto sa kalagitnaan ng katahimikan at iniluwal ang isang lalaki. Umupo ito sa harap ko habang namamagitan sa amin ang isang mahabang lamesa. Magandang umaga, Irene. Bati niya sa akin na ipinagtaka ko kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Marahil nagtaka rin siya dahil wala man lang akong naging sagot sa kanyang paunlak. Maiba ako. Kilala mo si Isabel, di ba? Tumango ako bilang tugon. Ano ang palatandaan mo sa kanya? Tanong sa akin ng isang nakaputing lalaki na sa tingin ko ay isang pari dahil sa suot nitong krus na kwintas na binagaya ng puting long sleeve. Maango ang kanyang kulubot ng mukha pero maaaninag mo rin sa likod nito ang nagtatagong karimlan ng kanyang kabataan. Lumunok ako ng laway. Yung numero sa kanyang pulso. 3 magkakaparehas na numero. Bulalas ko at masakama rin ipinikit ang aking mga mata. Anong mga numero? Tanong pa niya. Lumaki ako sa bahay ampunan kasama si Isabel. May nakatatanda akong kapatid na lalaki na noon ay kasaybay kong itinapon sa bahay ampunan. Pero hindi na mahagilap ngayon. Parehong patay na kasi ang aming mga magulang at wala namang handang kumupok na kamag-anak. Ngunit di tulad ni Isabel Anila, hindi ordinaryong bata si Isabel dahil sa kakaiba nitong pag-uugali. Iginasisiyan nito na ang manatili sa dilim kaysa sa liwanag. Sakit kaysa kaginhawaan at kalungkutan kaysa sa kasiyahan. Hindi ko naman maituturing na matalik na kaibigan pero naging malapit kami ni Isabel. Halos magkaedad lang kami at sabay dinala sa bahay ampunan. Walang kinakausap si Isabel maliban sa akin. Malilap din siya maging sa mga madre. Isabel, gusto mong maglaro tayo sa bahay-bahayan? Aya ko sa kanya habang nilalaro niya ang calculator na halos walang numero, maliban sa 9. Ngumiti siya. Saan? Sa bahay ng aking ama. Aniyang sinabayan pa ng hagik-hik habang patuloy sa pagpindot nang nanitirang numero ng 3 beses. Hindi, Isabel. Dito lang tayo. Hindi tayo pwedeng umalis. Hindi rin naman natin alam kung nasaan ang tatay mo. Nagtatakang paliwanag ko. Alam ko kung nasaan ang tatay ko. Alam mo rin yun. Halos lahat doon napupunta dahil makasalanan sila. Sagot niya na ikinagulo ng isip ko. Nakikita ko ang pagkutkot niya sa natitirang numero sa calculator. Hindi rin nakaligtas sa akin ang panggigigil niya. Nakangingilo rin ang pagkaskas ng kanyang mga kuko sa calculator. Gusto kong pumunta sa bahay ng aking ama. Marahan ngunit mariin ang sabi. Nagulat ako nang inihagis niya sa akin ang calculator na walang numero at bumagsak sa aking paanan ng pabaligtad. 666. Basa ko sa numero na dapat ay 999. Napatingin ako sa kanya at biglang nangilabot. Nakikita ko sa kanyang likuran ang isang lalaking kulay pula ang mata at may sulat. Matatalas ang kanyang mga kukong nakahawak sa balikat ni Isabel. Nanigas ang buo kong katawan habang mulat niya akong tinititigan na tila gustong lamunin. Nakangisi lamang sa akin si Isabel ng mga oras na yun, pero naroon pa rin ang takot ko dahil sa nanlilisik na mga mata ng nilalang na nasa kanyang likuran. Tumaan pa ang mga araw at lalong naging kakaiba ang mga kilos ni Isabel. Madalas may hiwa ang kanyang puso at makikita ang mga setang beluwa at mortis sa kanyang kwarto gamit ang kanyang sariling dugo. Ilang beses na rin siyang napagsabihan ng mga madre dahil tinatakot niya ang ibang bata sa bahay ampunan. Nawawak ko niya ang mga tiyan nito at iaalis sa kanyang ama. Marami ang nagtataka sa kung sino ang tinutukoy niyang ama. Nagiging laman din siya ng mga usapan sa loob ng bahay ampunan. Nakararamdam daw sila madalas ng kakaiba tuwing sa sapit ang gabi at si Isabel ang itinuturo nilang dahilan. Minsan nagkakalampagan ang mga pinto kahit hindi naman malakas ang hangin. Dumarating pa sa puntong naaaninag nila si Isabel na nakatayo sa paanan ng kanilang higaan habang Gabi ng Agosto 2012, 3 araw bago ang kanyang kaarawan. Natagpuan ko si Isabel sa isang sulok kung saan nakapako ang isang krus na napapaligiran ng mga kandila at florerang may bulaklak na roses. Taimtim siyang nakaluhod doon at marahil ay nananalangin. Marahan akong lumapit sa kanyang pwesto.
hanggang sa maulinigan ko ang kanyang sinasabi. Bakit kanila sinasamba? Ano ang mayroon ka na wala ako? Ikaw ang nag-udyok sinilang gumawa ng masama. At bakit ako ang kanilang sinisisi? Bakit sa akin? Tanong niya. Kita ko ang naninigas niyang mga panga dahil sa galit. Sabel, marahan kong sabi. Lumapit pa ako ng bahagya at akmang hahawakan siya sa balikat. Panandalian namatay ang mga ilaw at tanging ang liwanag mula sa labas ng ampunan ang nagsisilbing liwanag. Napalunok ako ng laway. Sabel, pag-uulit ko. Nakarinig ako ng bagay na ikinikis-kis sa pader. Sinundan ko ng tingin at nakitang bumabaligtad ang nakapakong krus. Nakakangili. Tila gustong dumugo ng mga tenga ko dahil sa sobrang sakit. Sabel, anong nangyayari? Kinakabahan kong tanong. Wala pa rin siyang imik. Nagimbal na lang ako nang biglang kumalampag ang mga pinto sa lahat ng kwarto. Lumakas din ang hangin na parang sinasalunta ang loob ng ampunan. Takot na takot ako. Di ko alam kung anong gagawin ko. Pakiramdam ko, ako lang ang nakakasaksi nito. Nasaan sila? Bakit wala nang lumalabas sa kanilang mga kwarto? Sabel, itigil mo na ito. Pagmamakaawa ko. Kasabay noon, nangibabaw rin kagad ang katahimikan. Tumigil ang paglikha ng mga ino. Nakapagtataka, ngunit nakapangingilangot. Nabigla ako nang nagsalita siya. Ikaw, Irene, naniniwala ka bang may Diyos? Tanong niya, ngunit sa ibang boses. Akala mo'y garalgal na boses ng isang matandang lalaki. Umatras ako ng bahagya bago sumagot. Oo, ayon kasi sa turo sa atin ng mga madre rito. Diba? May Diyos na laging nandiyan sa tabi natin. Gumagabay at may awa. Tumawa siya pero mabilis din niyang binawi. Naniniwala ka bang kayang tuparin ng Diyos mo ang lahat ng panalangin mo? Tanong pa niya na may pagdidiin niya ng salitang Diyos mo. Oo, tigil ko at mariin mag-isip dahil lahat ay posible sa kanya. Dagdag ko, bakit hindi mo hilingin na mabuhay ang mga magulang mo? Utos niya. Hindi agad ako nakasagot dahil hindi ko rin alam ang kasagutan. Imposible at napaisip ako. Hindi kayang tuparin ng Diyos mo ang kahilingan na bigat. Limitado ang kakayahan ng itinuturing ng Diyos. Dahan-dahang umikot ang kanyang ulo nang hindi gumagalaw ang katawan. Napagmasdan ko ang kanyang nangingitim na mga mata at dugo ang bibig. Nakakapanghina ang aking nakakita. Sabel, anong nangyayari sa'yo? Nauutal na tanong ko. Biglang nagpatay sindi ang mga ilaw. Ako ang bagong Diyos. Ako ang Diyos na inyong pinapangarap. Ako ang Diyos na tutupad sa inyong pangarap. Ako ang Diyos na inaasam-asam ninyo. Ako ang bagong Diyos. Nagulat na lang ako nang may grupo ng mga pari ang lumapit sa amin. Hindi ako makakilos. Nanigas ang mga paa ko sa aking kinatatayuan. Tila naman hidang buo kong katawan. In Jesus' name, lumayo ka sa katawan ni Sabel. Sigaw ng isang paring kalbo at sinabuyan ang katawan ni Sabel ng holy water. Hinawakan naman ng iba pa ang magkabilang kamay ni Sabel habang patuloy ito sa pagpupumilas. Sa bawat pagsabi sa kanya, tila nilalakos ang parte ng katawan mong nadadampian ng holy water. Nakapagtatakang nakatatawa pa sila sa kanyang kondisyon. Parang wala siya sa matinong pag-iisip at hindi alintana ang kinahaharap na pasakit. Nakapagtataka rin hindi ko magawang umiyak kahit takot na takot ako. Siguro dahil sa mga narinig ko mula kay Sabel. Bigla akong nalito at nalamatan ang aking pananampalataya. Hindi ko mahagilap ang sarili ko na nag-aasam ng bagay sa pamamagitan ng dasal. Nagpatuloy lang sila sa ganoong sitwasyon hanggang sa nawala na lang ng malay si Sabel. Nakita ko na lang na napailing ang mga pari habang pinagmamasdan ng murang katawan ng bata. Ang marka sa kanyang pulso, ang marka ng haligi. Pabulong na sabi ng paring kalbo. Mas titindi pa ang mga mangyayari rito. Saan naman ang isang pari? Bagay na hindi ko maunawaan. Kailangan niyang malinis bago pa siya makawala dahil kung hindi, anang isang pari at natigilan. Kung hindi, kailangan natin siyang patayin, pagpapatuloy ng paring kalbo. Nang araw bago ang karawan ni Sabel, napadaan ako sa kanyang kwarto sa ikatlong palapag dahil sa matitinis na tunog sa loob. Kumakalang pa ba ang mga gamit sa pader? Ayaw ko mang makialam, pero parang nagkusa ang mga paa kong pumunta roon para masaksihan ang laging na nagaganap. Bagyang nakabukas ang pinto
kaya maingat akong tumungo. Iniikot ko ang aking mga mata at nagitlo sa nasaksahan. Umalis ka sa katawan ni Isabel. Umalis ka. Sigaw ng pari sa nakataling katawan ni Isabel. Napatakip na lang ako sa bibig dahil sa takot. Ibang-iba na ang itsura ni Isabel. Hindi na siya tulad ng batang nakilala ko noon. Nagulo na ang tuwid niyang buhok. Puro dulungan ng kanyang damit. Mas nangayayat pa ang kanyang murang katawan. Isabel, mahinang sabi ko habang lumuluha. Ama namin sumasalangit ka. Ama namin sumasa impyerno ka. Sabay ng wika ni Isabel at saka tumawa ng malakas. Nakaririndi ang tawa niya noon. Tawa na hindi mo aakalain mula sa isang bata. Mapa sa akin ang kaharian mo. Tarantado, magiging akin ang kaharian mo. Ninyo, akin ang mga kaluluwa ninyong halang. Sigaw niya na nagpatindig sa mga taong nasa loob. Magpakilala ka. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Nabayan mo ang batang mo. Wala siyang kasalanan sa'yo. Umalis kang demonyo ka. Maautoridad na utos ng tao. Tumahimik si Isabel sandali at saka malapad na ngumiti na kalaunan ay naging malakas na tao. Bakit kayo? Wala ba kayong kasalanan? Tanong niya ngunit kanina. Mga nagkukunwaring banal. Mga banal-banalan. Napangunot naman ng noo ang mga tao sa loob. Ikaw, aniya sa paring nasa kanyang harap. Isang baklang pari. Hindi maitatago ng suot mo ang lahat ng iyong kasalanan. Akala mo malinis na tubig, pero marami pala. Gustong-gusto mo na ang parokya mo ay may mga batang lalaki. Bulala siya at saka tumawa. Nabigla ka ba? Puti mo ng suot mo, pero nakakasulasok ang nangangamoy ng baho. Malansa. Natulala na lang ang paring tinukoy at hindi makapagsalita. Ikaw, tawag niya pa sa isa. Isang rakistang matanda noon. Hindi maikukubli ng hawak ng Biblia ang iyong nakaraan. Akala ko ba isinuko mo na ang loob mo sa sinasabi ng Diyos o isinuko mo sa ngalan ng bola? Dumadaloy pa rin sa dugo mo ang nakakaadik na amoy ng opio. Bulanas niya. Mas marami ka pang napatay kung ikukumpara sa iba. Ilan ba sa mga taong binentahan mo ng buhay pa hanggang ngayon? Ilan pa ba sila? Hindi ka naawa. Magkatulad lang tayo. Nagulantang ang lahat sa nalalaman sa loob. Napalahod ang iba dahil sa panghihina. Hindi nila kaya ang demonyong nasa kanilang harap. Nakaririndi ang mga naririnig ko sa loob. Lakas loob akong pumasa. Ni hindi iniintindi kung ano ba talaga ang nangyayari. Ni walang pakialam kung anong pwedeng mangyari sa akin. Irene, bati sa akin ni Isabel nang makapasok ako. Doon ko lang napagmasdan ang nilalang na may sungay sa kanyang tabi. Tila ako lang yata ang nakakakita sa kanya ng mga oras na iyon. Kinokontrol niya ba si Isabel? Ibalik mo na sa amin si Isabel. Maawa ko. Wala siyang kinalaman sa'yo. Hiling ko. Ngunit isang nakakalokong ngiti lamang ang ibinigay niya sa akin. Nasa bahay ampunan tayo, sa gilid ng simbahan, ngunit hindi ako natakot. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang itinutuloy nilang banal na tahanan ay matagal nang pinamamahayan ng putik. Hindi na kayo naisasalba ng Panginoon. Bigla nagkalat ang mga dugo sa bawat pader. Umumon sa buong kwarto ang sigaw ng mga panaghoy. Tinakpan namin ang aming mga tenga na halos punitin ng ingay. Sumusuka ng ilan ng dugo. Nanginginig na ako sa takot at nagtataasan na ng aking mga balihila. Sambahin ang ngalan mo. Mapa sa akin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo rito sa lupa para lang sa impyerno. Isanli habang lumalakad sa harap ng mga taong nakaluhod dahil sa panghihina. Natagpuan ko na lamang na nakaupo na sa gilid ng bintana si Isabel. Nakatingala siya. Magkita na lang tayo sa bahay ng aking ama. Ani, at saka nakitang itinulak siya ng nilalang na yun. Nabigla naman ako sa pangyayari at pinilit na gumalaw. Tumakbo ako papunta sa bintana at agad hinanap si Isabel. Duguan na siya at wala ng buhay. Nilat ang kanyang mga mata at duguan ng ulo. Nagpakawala ako ng malakas na sigaw at lumuna. Kasabay na yung pagtunog ng kampana sa simbahan, hudyat na magsisimula na ang misa. Matapos niyang mamatay, doon ko lamang nalaman kung paano siya natagpuan ng mga madre at dinala sa bahay ang punan. Nakita siya noon sa loob ng simbahan, nakahiga sa paanan ng isang figura ng arkanghel, habang ang sandata nito ay nakatapat sa kanya. Nakangiti ang sanggol na sabi, ngunit matalino.
tingin sa figura. Hindi naman sila kaagad naghinala dahil musmus pa lang noon si Isabel at wala pang kamalay-malay. Hindi na rin pinagamit ang kanyang kwarto dahil sa bali-balitang may naririnig na ingay sa loob nito. Bandang 3:00 ng madaling araw. Minsan pa nga, makikitang may bahid ng dugo ang pader nito kahit wala namang pumapasok. Nakailang bendisyon na rin ito pero wala rin nangyari. Nagpatuloy lang ang mga aparisyon. Hanggang sa kinandado na lang ang kwarto at hindi nahiya ang pamayahayan pa ng sino ng bata. Hanggang sa tumanda ako, hindi ko pa rin malaman ang dahilan kung bakit nagkaganoon si Isabel. Naging palaisipan hanggang masira ang aking kaisipan. Anong mga numero? Tanong pa niya. Hinawakan niya ang botones ng walang butas ng suot niyang damit. Hindi ko maalala. Basta magkakaparehas ng numero. 3 numero magkakapareho kung hindi ako nagkakamali. Matapat kong sabi. Inilapit niya sa akin ang kanyang braso at hinilang ang sleeve ng kanyang suot pantaas. Tulad ba nito? Tanong niya at nakita ko ang pamilyar ng 3 numero sa kanyang pulso. Napatingin ako sa kanya at doon lamang napansin nakabaligtad ang suot ng Diyos. Isang paring sulo ng impyerno. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at iniayos ang suot. Maiwan na kita at kailangan ko ng magmadali. May misa pa kasi akong pupuntahan. Naghihintay na sa akin ang aking parokyang uhaw sa tugon ng kanilang pananampalataya at nasasabik sa katuparan ng kanilang hiling. Ito na ang bagong mundo. Sumasamba sa akala nila ito. Ani at tumalikod sa akin. Akala nila ako ang tutupad ng kanilang pangarap. Hangal sila kung ganun. Madali nga namang maniwala ang mga tao sa sabi-sabi. Likas na uto-uto kasi kayo. Madali kayong maniwala. Tulad lang din kayo na inyong sinasamba. Matalino ngunit nagpaloko. Ani at saka tumawa ng nakakaloko. Baka sa kanyang mukha ang galit na siyang kabaliktaran ng mukha kung may bahid ng takot at pangamba. Kung nagtataka kung ano ang bagay na nasa aking puso. Namin ni Isabel, wika nila at tumigil sandali. Mahal kayo ng halino at kami ang bagong Diyos. Saad niya at tumawa ng malakas. Napako na lang ako sa nauupuan ko at natupi. Sino naman kasi ang maniniwala sa akin? Matapos ang lahat ng kababalaghan na nangyari sa akin, ay naging baliw na ako. Sinong maniniwala sa isang baliw? Umalis siya ng kwarto at saka nagsimulang magbago ng tsura, figura, ng mga santo sa loob. Nakangisi silang lahat. Bumalik ako sa kalsada habang patuloy na naglalakad. Iwinawagayway ang karatulang The End is Near sa labas ng simbahan. Lahat marahil ay umiiwas sa akin. Hindi alintana ang babalang ipinahihiwatig ko sa kanila. Isang bata ang lumapit sa akin. Inosenta ang kanyang maamong mukha na tila hindi babakasan ng kahit anong kasalanan. Ngumiti ako sa kanya at tinabunan din niya. Mag-iingat ka lagi sa mga taong nakakasalamuha mo. Huwag kang basta-basta maniniwala sa kanila. Wala kang dapat na pagkatiwalaan. Hindi lahat ng nakikita at naririnig mo ay totoo. Payo ko sa kanya at sa tao. Hinawakan siya sa kanyang ulo. Tumango siya bilang tuwan. Umakma siya na tila may ibubulong sa akin. Yumuko na ako hanggang sa amot ng aking tenga ang kanyang bibig. Ikaw ang dapat mag-ingat. Panas niya at makahulugan niya. Nakita ko ang nangingitim niyang mga mata. Isang demonyo. Nagtaasa ng balahibo ko dahil sa takot. Ngumisi siya at tumakbo papasok ng simbahan. Marahan akong naglakad kahit takot na takot. Halos mabangga ko rin ang mga taong nakaharang sa aking daraanan. Hanggang sa isang putok ng baril, ang marinig ko na umulingaw sa paligid. Nagyukuhan ang mga tao dahil sa takot na matamaan sila ng bala ng baril. Takot na takot ang lahat at pinili nilang magdasal ng taimtim. Kitang-kitang ko ang pangapanambita nila sa santong hilaw na akala nila ay magliligtas sa kanila. Naramdaman ko naman ang pangingirot ng dibdib ko. Hinawakan ko yun ng mahigpit na mahigpit. Tila pinunit ang parte yun ng aking katawan dahil sa sakit. Napapanguli ako. Doon ko lang napagtanto na nagdurog na yun. Isang bala ng baril ang tumama sa akin. Tingnan ko ang pinagmula ng putok. Isang lalaki. Isang lalaki na kawangis ko. Isang lalaki na pamilyar sa akin ang itsura. Isang lalaki na minsan ko nang nakita sa panahon. Ang kapatid ko. Habang nasa likuran niya, ang diablong nakita ko noon kasama si Isabel. Nakangisi siya ulit sa akin. Marahil nagagalak ang kanyang puso dahil sa naging katapusan ko. Tuluyan na akong napaluhod dahil sa panghihina.
Umapaw na rin ang dugo mula sa aking bibig. Nanililing na rin ang aking paningin. Pinalibutan ako ng mga tao na halatang awang-awa sa akin. Gusto kong ipamukha sa kanila na mas mabuting mamanday na lang kaysa araw-araw sinusunod ng buhay bilang paghahanda sa impyerno. Bago pumikit ang mga mata ko, isang bata ang lumuhod sa aking ulunan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at